Game 4, laban between Hinebra at ng tropa. So ngayon, tabla na ang serye 2-2. Pero paano nga ba yun nangyari? Okay, first of all, simula ng laro, ang pinaka-obvious na adjustment na ginawa ng TNT rito is Jason Castro. Starter na si Jason Castro this game, in Game 4. Okay? They started Jason Castro. Siguro, para i-match dun sa LA Tenorio adjustment na ginawa ng Hinebra ng Game 3. Since it's a fairer matchup between the two and mas yung pace, mas makakasabay si Castro kaysa kay ng Batak. So pagdating ngayon ng bench, pwede mong i-push with ng Batak yung pace. Pero ang dating kasi sa akin ito is that TNT na yung nag-a-adjust sa Hinebra even though lamang sila sa serye 2-1. Sila na yung nagre-react eh. Kumbaga parang ang dating nito is Hinebra na yung nagdi-dictate ng laro. Kahit na lamang yung TNT sa serye, laro na ng Hinebra to. It's Hinebra's game now and TNT, sila yung parang naghahanap, ano ba pwede kong i-adjust, ano ba yung pwede kong gawin, ano ba yung pwede kong ikumpune dito para makuha ko ulit yung advantage. Pero in fact, sila naman yung may advantage. So yun lang, yung pinakaunang napansin kong adjustment is from TNT, nag-adjust sila. And for Hinebra naman, simula pa lang ng laro, and honestly, even Game 3, okay, ganito yung depensa nila sa TNT. Kasi last game, hindi ko ganun na-cover yung depensa ng Hinebra kontra TNT. Kasi mostly, talaga pinakamalaking adjustment na ginawa ng Hinebra is sa offense. Binagalan nila, nag-execute sila, deliberate execution. Pero this game, i-highlight na natin yung depensa ng ginagawa ng Hinebra. So, pero ngayon kasi may konting iba. Okay, last game, biniblitz and nag-show sila sa pick and roll ng TNT. So, kung makikita nyo rito, ayan yun. Magpipick and roll si Eram tsaka si Castro. Kung makikita nyo, mag-show si Japet Aguilar ng konti. And ngayon, merong advantage for TNT in terms of players. Pero ang nangyayari kasi doon, nafa-funnel mo yung bola away from Jason Castro and RHJ. Kung makikita nyo, nandito lang silang dalawa sa labas. So, basically, you're giving TNT a look, pero yung look na willing silang ibigay. So, ang naging resulta nun, okay, si Calvin of Tana yung malilibre instead of Castro, ng Batak, or RHJ. So, kung makikita nyo, nung first half, nakita ko tong graphic na to sa game, okay, 42 points ang TNT, second quarter, 20 doon kay Calvin of Tana. Kasi nga, pag nagbe-blitz ang Hinebra, okay, napafunnel yung bola papunta sa gitna or sa corner. Na, kahit na mapunta sa gitna, nagli-lead pa rin siya sa corner. Kung makikita natin dito sa clips na to, TNT will run a ball screen. Papakita si Joe Devance. Nandito si RJ Abarriento, sumahabol. So ngayon, 2 on the ball yan. So advantage for TNT, you have Glenn Cubuntin, RHJ, Auftana, and Roger Pogoy against 3 Hinebra defenders. So, kumbaga, yung Hinebra, nasa disadvantage sila dito. Okay, so ngayon, short roll kay Glenn Cubuntin, kick out kay RHJ. Okay, ngayon ini-split ni Maverick Kahanmisi yung gap between RHJ and Calvin Auftana. So again, ito yung rason kung bakit ang daming points ni Calvin Auftana kasi doon pumupunta yung bola. Okay, binalik ni Auftana kay RHJ. Okay, Maverick Kahanmisi. Okay, built a wall. Okay, so na-open yan si Auftana for 3. Pasok siya, pero that's something that Hinebra can live with. Naalis yung bola kay Castro, first of all. Pangalawa, naalis yung bola kay RHJ. Calvin Auftana, hindi na magawa 100 points si Auftana eh. JP Eram, Jason Castro, Japet Aguilar sa drop. Hindi pala siya drop. Magsho-show pala si Japet Aguilar. So, yun yung adjustment nila. Kasi nung games 1 and 2, nakadrop si Japet Aguilar. Ngayon, pinag-edge na nila si Japet and they trust their defense, especially here, okay, to make the right reads. So, ngayon, hindi na ipasok agad kay Eram yung bola. They had to give it to Calvin Auftana sa corner. Patay na yung opensa. Calvin Auftana, ginamit niya yung talent niya to shoot over Scottie Thompson. And again, it's a shot Hinebra can live with. Dito naman, okay, adjustment ng TNT. Si Ronde Jefferson na yung, Ronde Hollis Jefferson na yung ginawa nila screener, okay? So ngayon, 2 on the ball. Si Ronde ngayon yung magsha-short roll. Ngayon, pagka short roll ni Ronde Hollis Jefferson, it's definitely an advantage for TNT kasi you have Ronde downhill against 2 Hinebra defenders. Tapos meron ka pang extra 2 TNT players dito. And ginawa ng TNT after na short roll, they set a pin down screen for Calvin Auftana para ma-occupy yung help. So ngayon, pagka-help ni Justin Brownlee, it was Maverick Kahanmisi against 2 TNT players. Isang umaangat, galing pin down, and isang pwedeng kumat to the basket after mag-set na screen. Which is yun ang nangyari. Okay, after mag-set na screen ni Cubuntin, nag-cut siya sa basket. Okay, pero great awareness from Stephen Hall to recognize si Brownlee na pick up niya na si Ronde. So kailangan niya nang laruin yung lane para hindi makapasok yung bounce pass sa ilalim.
They forced a turnover. Isa pang story of the game, si Maverick Ahanmisi. Okay, back-to-back games na siyang mainit. Bakit? Kasi, for TNT sa offense to actually run, kailangan merong either ng Batak or Jason Castro sa loob ng court. Pero ang question kasi, kanino mo i-match up? Kay Scottie Thompson? Hindi naman pwede. Diba? Kay Stephen Holt? Hindi rin pwede. LA Tenorio? Yes, pwede mo itago kay LA Tenorio. Pero kapag nasa loob si Maverick Ahanmisi compared to LA Tenorio, kasi parang turns yan eh. LA nasa loob para mag-execute. Then pag labas naman ni LA Tenorio, syempre, hindi naman pwede maglaro ng 30 minutes sa LA Tenorio. Pagpasok ni Maverick Ahanmisi, ngayon, ang itatao kay Maverick Ahanmisi, si Batak or si Jason Castro. So ngayon, na-recognize ng Ginebra na, okay, Maverick Ahanmisi naman namin kaya mag-operate, kayang umiscore. So ngayon, kung itatago nyo si Batak kay Maverick Ahanmisi, i-involve namin si Maverick Ahanmisi sa actions. So kaya, even last game, nung late in the game, may mga last 3 minutes yata yun nung game 3, sineseta na lang ng spread pick and roll na si Maverick Ahanmisi to attack ng Batak and JP Aram sa drop. So ayun, Maverick Ahanmisi was big this game. Okay? He made a lot of shots from the outside and he was a solid defender as usual this conference. And yun, Ginebra, wala naman talagang masyadong adjustment ng Ginebra, especially offensively. Okay, again, Maverick Ahanmisi scored 18 points, 6 out of 9 field goals, 2 out of 3 sa 3 points, 1 out of 1 sa 4. So, Stephen Holt, nag-breakout game din this game. Nakashoot siya ng 4 na 3-pointers, 18 points total. And a lot of players sa Ginebra scored in double digits. So, kumbaga, yung Ginebra naman, wala naman silang in-adjust sa opensa nila eh. Parang adjustment nila, anti-adjustment. They're just playing their game. And then, wala silang pinipilit na action. Hindi nila pinipilit ipasok yung bola kay Brownlee. Hindi nila pinipilit yung ganito, ganyan. They're just playing their game. Kung ano ibigay ng TNT defense, kukunin nila. And I think that's because of their patience. Kasi kung makikita natin dito, okay, this is classic Ginebra triangle offense, okay? Sideline triangle, walang pass to the post kay Brownlee kasi delikado. May steal ni RHJ. So, pass to the corner sila. Magbabanana ka sa Scottie Thompson. I-clear niya yung side. So, ngayon, magfo-flow siya into a step-up screen. Pero since walang center, walang big man sa loob ng court, instead of a step-up screen, i-spread nila yung court. Magsiset si Maverick Ahanmisi ng screen para sa UCLA cut ni RJ Abarrientos na makakapag-generate ng paint touch. So, ngayon, yung defense, dahil sa paint touch, nag-collapse. Libre ngayon si Justin Brownlee for 3 wide open because of their patience and their execution. So, dito naman sa play na to, different kind of patience, okay? Transition attack, secondary break, walang nangyari, okay. Justin Brownlee, pinipressure ni RHJ, mag-i-screen si Japet Aguilar, escape dribble from Justin Brownlee, na-read niya, nabasa niya, okay, itatrap ako ng TNT, ito si Glenn Cubunti, nag-show after ng screen ni Japet, okay? Magko-commit ba si RHJ sa akin? Magdo-double team ba sila? Ibi-blitz ba ako o hindi? Magre-recover ba siya kay Japet Aguilar? Okay, Justin Brownlee waited for the perfect timing para basahin yung nangyari, yung depensa ng TNT. Walang help na dumating, si Batak hindi nag-commit, hindi nag-tag sa role ni Japet Aguilar and si RHJ late. So, ayun, libre si Japet Aguilar, foul counted para sa Ginebra. And again, it's patience. Different kind of patience. Yung patience in terms of reading the floor and looking and taking what the defense is giving.